Dito po tayo ngayon sa kanilang taniman po ng ampalaya. Yan, napapansin nyo po yung balag po nila. Yan po. Yan. Yan, ganyan po nila piniprepare po yung lupa. Taniman din po ng ampalaya. Same lang, may pagkaroon sila ng pagkakataon po na may pagtatamnan. Doon po sila nagtatanim ng kanilang mga gulay. Kaya nga sabi po ng mga magtatanim po dito, pakahirap din ng market nila dahil medyo malayo po sila sa bayan. Imagine no, yung maikli pong taniman po nila ng pechay. Ilan po sila? 1, 2, 3, 4, 5, dalawang taga-hakot, 4 na taga-harvest. Ayan o, nakakailang bundle pa lang po sila ng pechay. So yun po yung nagiging ang maganda lang po dito, maganda rin klima. Kung mapapagbuti po nilang maikim, parang mas mainam po na ang itanim po nila yung gaya kanina po, yung repolyo. Kasi possible po na may market po siya na madaling ibenta. Kasi from Dolores, Quezon to San Pablo, which is medyo malapit. Compare po sa kamote, okay din ang kamote kasi hindi rin naman pala siya masyadong magastos. Walang masyadong, walang spray, more on i-condition lang yung lupa, lagyan ng mga po yung sinasabi ko po na repolyo. Ayan. Ito 3 months and a half po pala ito bago po ma-harvest. Nabibili po nila ang binhi dito po sa parting Chaong, Quezon. Tsaka po sa Chaong, ano po yung isang bayan. Dito sa Dolores na rin po na 120 ang isang tray. Ang laman ng isang tray ay 128. Kita niyo naman po kanilang taniman po ng repolyo. Medyo high ano po ito, mataas ang presyo nya, high price. Isa po sa kamote na tig 25 per kilo or 15 pesos pag dito po kukuhain po. Bago pala ang po siya, hindi pa po siya masyadong hanggang dyan po, boom 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 boom. Oh, lapit nang magtakip silim. Hanggang sa muli po. Yan po tayo ngayon, direct from Dolores, Quezon po. Ito po tayo ngayon, pumunta sa kanilang taniman ng repolyo.